Oy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, marami tayong pag-uusapan ngayon patungkol po dito sa kaso ni Harry Roque. Kasi may mga kumalat daw po, sabi ng kampo ni Roque, fake news na siya po ay naaresto na. Hindi tayo nag-post niyan. Ang pinost lang natin ay hindi siya pinayagang makalipad papuntang Austria. So isa-isahin natin ano yung mga nangyari para hindi rin tayo nabibiktima ng fake news. Diyan tayo medyo maingat tayo sa pagpo-post ng mga hindi verified eh. Kaya napapaso yung ibang media organization dyan. So isa-isahin natin. Si Harry Roque, itinataboy na ng the Netherlands government. Yan ang malinaw. In short, pinapalayas na siya ng gobyerno ng the Netherlands kasi reject yung kanyang application for asylum. So, ibig sabihin, nag-a-apply siya ng asylum kasi siya daw po pinag-iinitan ng gobyerno ng Pilipinas. Number one pa lang, hindi ka napapasa eh. Paano pinag-iinitan ka ng gobyerno ng Pilipinas? Di ba? Una, yung kaso mo ay kriminal. Hindi naman yan usapin ng political views lang eh. Di ba? Criminal case yung problema mo dyan. So, unang-una, reject yung kanyang application for asylum. Sa madaling sabi, hindi siya pwedeng magtago dyan sa the Netherlands. Imposible po yan. So, ang ginawa ng the Netherlands government, pinuntahan si Roque. Kinausap siya. Base rin naman sa mga kwento niya. Yan ang batayan natin, which is I think totoo. So, agad-agad, binook siya, binook ng ticket at yung kasama niyang napakaraming maleta, binook siya para ibalik sa Vienna sa Austria. Kasi ang point of entry ni Harry Roque, ibig sabihin yung visa na yung bansa na nag-grant ng visa sa kanya para makapasok sa Schengen countries o diyan sa Austria, diyan sa Europa, no, except United Kingdom, ay ang Vienna, ang Austria as a whole, no. So dapat doon siya mag-seek ng asylum. Doon siya mag-apply ng asylum. Sigurista to si Roque eh. Gusto sa the Netherlands kasi marami ng mga successful stories doon eh ng mga asylum seekers na naaaprubahan. So akala niya, pwede yun. Number one pa lang yan ha. Akala ko ba magaling kang abogado? Hindi mo alam yun na kung sino yung nag-issue sa'yo ng visa, dapat doon ka mag-apply ng asylum. So reject. Reject na. Ilang buwan yung pinaglabanan niyang asylum na yan. Kasi masamang tao eh. Hindi ka talaga ma-aprubahan yan. Masamang tao eh. Oh. Reject na yan. So, nandiyan na siya sa aeroplano, kaya meron siyang pinost na boarding pass kasi nasa aeroplano na siya. Kumbaga nakalagpas ka na doon sa gate eh. O sa, di ba, pag pumunta ka, bibili ka ng, papasok ka na, di ba, mag-check-in ka, issuean ka ng boarding pass, dadaan ka ng security, dadaan ka ng immigration. So, nandun na siya sa stage na yun. Tapos na siya sa stage na yun. Palipad na nga lang siya eh. Meron na siyang boarding pass. Yun yung pinost niya na boarding pass. Bakit siya kinakailangan lumipad ng Vienna? Kasi daw, ang sabi ng doktor niya na nag-opera sa kanya, kasi nag-undergo daw siya ng isa o dalawang major surgery at isang minor. So, magaling talaga to eh. Mautak talaga ito eh. Sigurista ito, pero may hangganan ng pagiging sigurista nito. Ginamit yung kanyang medical condition. Hindi natin alam kung anong sakit yung operasyon na yan. Na ngayon, hindi na siya pwede daw magbiyahe. Diba? Meron siyang certificate na hawak-hawak galing doon sa doktor na yan, nag-opera sa kanya. Hindi natin kine-question yung mga doktor na yan, pero kasi alam mo naman yung kalakaran dyan, no? Pwede mong pakiusapan yung doktor mo, issuehan mo ako ng unfit to fly. Ibig sabihin, dahil po sa operasyon na pinagdaanan ko, hindi ako pwede magbiyahe. Pero, mahirap ba magbiyahe? Nakaupo ka lang naman doon, di ba? At ilang oras lang ba ang operasyon? Katatapos ng barang operasyon? I think ilang araw na lumipas ang operasyon. Anyway, sige, wag natin pag-usapan yan kasi doktor nakakaalam yan. Oh, let's assume, kunyari na lang, hindi natin alam na kinausap niya yung mga doktor na issue mo ako ng certificate na unfit to fly. Unfit to fly. Hindi fit na lumipad. Though, hindi natin alam kung totoo. Sige, wag na natin questionin yan. So, pinapalayas na siya ng the Netherlands government. Binila na siya ng ticket. Even yung napakarami niyang maleta, the Netherlands government na ang nagtanong sa kanya. Nung nasa loob na, may lumabas daw. Mga kapitan ata yan ng eroplano, no? At yan, chinika-chika na siya. Tapos yun, ininsist niya na unfit siyang lumipad. Tapos, bakit pa rin siya lumipad? Kasi daw, ang akala ni Roque, wala siyang option, o hindi siya pwedeng mag-no. So, kaya lumipad siya. Kasi pinapalayas na siya ng gobyerno ng the Netherlands eh. Umuo siya. At the end of the day,
Napagdesisyonan dahil tinanong ni Roque, dahil akala niya nga raw wala siyang options kundi lumipad, pwede naman daw pala. Siguro kapitan yung nagdesisyon, no, na hindi siya lumipad. So pinababa siya ng eroplano. So nasa loob na siya. So totoo yung boarding pass, totoo yan, pinababa na siya. And then nagkaroon daw ng preliminary investigation, etc., etc. Sa madaling sabi, doon lang tayo sa totoo ha, hindi ang dahilan yung kanyang red notice o hindi yung dahilan yung warrant of arrest na nag-exist dito sa Pilipinas, kundi yung kanyang health conditions. Second case, meron daw pong mukhang pulis. Yun yung kanyang description na pinagpipicturan daw siya, mukhang pulis daw po. Pinapalabas niya na yan po ay asset at minamanmanan siya kung saan siya pupunta. Though hindi ko alam kung anong kinalaman yan sa kanyang health condition, pero basta kinikwento niya lang na may pulis daw, pulis looking, hindi niya naman sinabi na pulis yan, pero mukhang pulis, no, na minamanman na siya, at nang papasok siya ng eroplano, at hindi siya dumadaan sa tamang proseso, ha? Yung the usual process natin, kung ikaw economy, kahit business class, usually, no, dadaan ka talaga sa usual na daanan ng eroplano, pero siya hindi. Kumbaga, may kotse lang, ibinaba siya ng kotse, and then diretso na siya doon sa tube. Hindi naka-VIP yan, kaya imposibleng walang access yan. Well-connected pa rin yan si Roque, may mga nakakausap pa rin yan. So, binibidyohan daw siya. 10 seconds daw siyang binibidyohan. Tapos, nagtaka raw yung the Netherlands police at they have to check kung totoong binibidyohan si Roque at chinek daw yung phone ng lalaki. Ayun daw, may video daw, 10 seconds na papasok siya ng eroplano. So, hindi natin alam kung ano gusto niyang puntuhin dyan, no? Ang malinaw ngayon, si Roque ay nasa the Netherlands government pa rin. Pero ang tanong, hanggang kailan siya dyan? Dahil nga pinagtatabuyan na nga siya dyan. So kung ang dahilan niya, moving forward kung ang dahilan niya ay kanyang medical condition, na alam natin na gawa-gawa niya lang, knowing Harry Roque, napakagaling dumiskarte niyan. Kilala ko yan. Hindi naman sa kilala, no? Pero I have several experiences with that person na magaling talagang dumiskarte yan. So yung dahilan niya na yan, na medical excuse, o na unfit to fly, gawa-gawa niya lang yan. Kasi madiskarte nga, matalino Matalino talaga si Roque, basta sa kalukuhan. Alam na alam niya yan. Now, hanggang saan tatagal yung katalinuhan niya na yan? Kasi, syempre, ang the Netherlands government na gusto ka nang paalisin, gumagastos na sa'yo. In fact, yung gobyerno pa ng the Netherlands na nagpagamot sa'yo, hindi pwedeng nandyan ka. Kasi bawal nga Reject na nga yung asylum mo Dapat ibalik ka dun. Ita-turnover ka na nga sa Austrian government So kung ikaw si the Netherlands government, after 5 days, after 10 days, or after 1 month, para-realize nila, teka, magaling ka na. Kasi ilang buwan ka ng ilang araw ka nang naoperahan Baka pwede ka nang lumipad ulit. Balik ka na ng Vienna. Hindi natin alam kung ano na namang iisipin ni Harry Roque na sakit. Hindi natin alam kung may ipapa-opera na naman siya. Baka magpaano na yan, papalitan niya kung ano-ano na yan. Iba tuloy yung iisip ko sa papalitan, no? Magpapa-opera siya na magpapa-opera para i-extend yung pag-stay niya dyan sa the Netherlands. Kasi mabait sobrang bait ng the Netherlands government Di ba hindi ka basta-basta pwedeng itaboy Kahit ayaw na sa'yo ng gobyerno, sinusuka ka na ng gobyerno, pero dahil ikaw ay may medical condition, totoo ba yan o hindi? And I don't think na totoo yan, irarespeto pa rin nila. Hanggang kailan yan? Anong options moving forward? I think in 10 days, kakausapin ulit si Roque and you have to fly to Austria, sa Vienna, no? After 10 days. Kasi feeling ko naman nakarecover ka na, yun naman ang dahilan mo, di ba? Pero by that time, putok na itong red notice. Na-inform na ang Interpol patungkol sa warrant of arrest ni Roque. At posible by that time, canceled na ang kanyang pasaporte. Kasi sinasabi niya 15 days Meron siyang 15 days na appeal, na pwede siya mag-appeal. Di ba? Motion for reconsideration o sa naging desisyon ng korte. By that time, tapos na yan. So, canceled na yung kanyang passport. Hindi na siya makalilipad. Option 1 niya yan. Option 1 niya, magpagamot siya, magpa-opera siya, magpa-change siya ng kung ano-ano sa kanyang katawan para i-justify niya na naman na meron siya sakit at unfit to fly siya. Siyempre, ang the Netherlands government, mabait naman yan, i-allow siya. Pangalawa, by that time, nagtitake effect na yung cancellation ng kanyang passport. Based doon sa kanyang statement na meron pa siyang 15 days na mag-appeal, hindi na siya makakaalis dyan. Magtatago na yan, ka-coffee. Magtatago na yan. Kasi ayaw niyang makulong. Ang ganda-ganda ng buhay niya,
Sabi niya pa nga, nangaasar pa nga siya sa kanyang video na nakakakain pa siya ng masarap dyan sa The Netherlands Hindi uuwi yan. Pero hindi rin uubra yan. Hindi magtatagal yan. Mahuhuli at mahuhuli yan. Ka-coffee, tingnan mo, 10 days, mahuhuli yan. Hindi pwedeng ganyan na magtatagal yung ganyan kalukuhan. Kung puro kasamaan ang ginagawa mo, hindi magtatagal yan. Mapuputol at mapuputol yan. May nabasa ako kanina, post ni Fiscal EJ, no? Kilala niyo naman yan ka-coffee. Nagbigay siya ng mga legal opinion kung bakit po hindi mag-grant yung asylum ni Harry Roque regardless kung sa The Netherlands yan o sa Austria. Sa The Netherlands, malinaw na yan, rejected na yung kanyang asylum. So if ever makatawid siya ng Austria na nag-issue sa kanya ng visa, mag-a-apply siya ng asylum. Ang sabi ni Fiscal EJ sa kanyang analysis, no, 1, 2, 3, 4, may 4 na reason siyang sinasabi na hindi mag-grant yan. Yung request niya for asylum. Number 1, yung kaso niya is a criminal case, hindi political. Human trafficking. Criminal case yan. Kung political yan, pwedeng issue lang freedom of speech yan. Diba? Kung ano-anong sinasabi mo sa presidente o kung ano man pong politically related cases. Diba? Pwede mo pa yan. Pag-aaklas mo sa gobyerno, etc. Posible, isang chance yan. Kasi political case yan. Pero yung kaso niya, criminal case, human trafficking, malayong-malayo sa pagiging political. Number 2, walang ebidensya na pinaparusahan siya dahil sa political views niya. Correct. Ginigipit ba siya ng gobyerno dahil iba yung pananaw niya? Dahil binabash niya ang gobyerno? Hindi siya ginigipit. Asaan yun? Asaan yung proof na pinaparusahan siya ng gobyerno dahil sa political views niya? Dahil galit siya kay PBBM. Anong ginawa ba sa kanya ng gobyerno? Anong kinalaman ni PBBM sa kaso niya sa human trafficking? Korte nag-issue ng warrant of arrest. Si PBBM ba ang nag-issue ng warrant of arrest? Executive ba ang nag-issue? Definitely hindi. Judiciary. May say ba si PBBM dyan? That's the second reason. Number 3, para maging political persecution, dapat mismo ang gobyerno ang nang-aapi sa kanya dahil sa kanyang political belief. Correct. Inaapi ba siya ng gobyerno? Hindi. Dinaan pa rin siya sa due process. Binigyan pa rin siya ng due process bago issuehan ng warrant of arrest. Binigyan siya ng chance na magpaliwanag. Binigyan siya ng chance na sumagot. And even sa Congress, wala kang kinalaman sa judiciary. Sa Congress, binigyan ka ng chance. Bakit kayo maman? Nagbenta siya ng properties. So sige, ibigay mo sa amin yung proof na nagbenta ka ng properties. Pinigilan ba siya umalis ng bansa? Hindi. Malaya siyang nakaalis. Asan siyang panggigipit ng gobyerno doon? Number 4, mahina yung claims niya ng non-refoulement. Non-refoulement protects asylum seekers only when their return would expose them to persecution. I-justify niya kasi, naku, hindi ako pwedeng umuwi ng Pilipinas kasi lalo ako ipipersecute ng mga yan. Lalo akong aapihin ng gobyerno ng Pilipinas kapag umuwi ako ng Pilipinas. Asan yung proof? Diba? Yan ang pinupunto dito ni Fiscal EJ. May kasong kriminal yan. Hindi yan ginigipit ng gobyerno. Diba? Yung sinasabi niya na kapag umuwi ako ng Pilipinas, mas lalo kong mape-persecute dyan, hindi totoo. Gawa-gawa lang yan. Sa madaling sabi, sige, let's move forward para masaya na po ang taong bayan. May ilang araw na lang si Roque, maaaresto na siya. Kasi hindi naman pwede, every week magpapa-opera siya, ipaubos siya na kung ano ipapa-opera niya para makapagtago siya sa The Netherlands. Kasi ginagamit niya yung kabaitan ng gobyerno ng The Netherlands Hanggang kailan yan? Hindi yan magtatagal. Mahuhuli at mahuhuli din yan. Kaunting hintay na lang po. Diba? Kung masama kang tao, may karma yan. Bumabalik na yan. Nagpayaman siya sa pogo. Yan, karma na yan. At kailangan niyang panagutan yan. Kailangan niyang pagbayaran yan. Siya, sige. Anong take din nyo dyan ka-coffee? Komento po ang inyong opinion. Ang inyong reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe. TikTok, subscribe po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na episode. Paalam po sa inyo. Bye-bye.